So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Janan. Okay guys, as I promise sa uling video natin, sa uling content natin, sa uling review video natin, Cripply Topher versus kay Rams Lakwan ang re-reviewin natin. Kasi ako, to be honest guys, isa to sa mga inaabangan kong battle. Nung nakita ko pa lang yung ahon lineup, no, kaso nga lang nasa day 1 to no, nasa day 1 to, kaya hindi ko to napanood ng live kasi day 2 kami nanood, no. So ngayon, hindi ko na rin patatagalin. Gustuin ko man magbigay ng insights sa dalawang team, pero I think parehas lang naman sila ng estilo no. So parehas ng estilo, parehas ng may jokes, may entertainment, may comedy, may mga bara. So, yun. Ano na lang talaga to, preference at effectivity kung paano nila din i-deliver yung mga dala nila, yung linya nila sa bawat isa, sa bawat team. So, yun. Huwag natin patagalin to. Cripply Topher versus kay Rams Lakwan. Game. Join natin to. Ahon 15, day 1. Unang banat, kay Rams Lakwan. You look like familiar to me. Tupac Abunda, right? You know him, Yao? Yeah, I know you. You're the son of a bitch, goddammit, did the 1v1 MC with the winner in the comment. Yes, he is. And this is Topher. You know him, Yao? I'm sorry, who is you? He's the MC and partner in Dos por Dos. Never heard. The MC with Muay Thai. Muay Thai? Muay Thai? Muay Thai pa na to? Ano baka baril ko? Gago. Ina, may baril. Ano yan? Pellet gun ba yun? Lighter? Kasi may ganyang mga lighter, di ba? May ganyang lighter May nakita akong ganyang lighter So, I don't know kung ano yon, pellet gun, lighter, or what. Pero ina, gagi baril. Kupal. Matapang yan mga yan. Papalagyan, urago niyan Sabi nga nito, janitor ka daw, work from home. Sabi na, pamilya. Janitor work from home, gago. Muay Thai? Muay Thai? Muay Thai pa na to? Ano baka baril ko ng amo ko Hoy! Matapang yan mga yan. Papalagyan, urago niyan Sabi nga nito, janitor ka daw, work from home. Sabi na, pamilyar ka. Ngayon ka pumalag sa may eltok! Puta ka, kala mo, tapang-tapang mo? Nagkamali kayo, masyado kayo matapang. Nagkamali kayo ng pinasok na tarima. Ilang taon mamag-insayo Para sa amin ay makina. Karumal-dumal sasapitin na itong mga dukha na pabida. Iiwanan namin putas-putas yung mukha nyo na parang mukha ni SpongeBob! SpongeBob! Yari. Okay, iniba nila, binali nila yung tugmaan doon. Enigma, SpongeBob. Ayos. Mukha nyo na parang mukha ni SpongeBob! SpongeBob! Boss. SpongeBob! SpongeBob yun Hindi, matapang to mga to Tangina kasi, tapang Nakita niyo yung poknat ni boss? Yun ang simbolo kung gaano kayo kabilis tumakbo. Paano? Vuelta Valentong 3. Kasama ni boss tong dalawang putang inang to. Napaaway si boss nun, tinulungan nilang tumakbo sila. Ang lalakas nyo, men! Imbis na tulungan nyo? Naandun agad kayo sa kanto, nasigaw. Sige, subukan nyo! Sige, subukan nyo! Naumay nakakasapak yung isa kay boss, subukan nyo! Inabot na ng Alfonso yung batok, subukan nyo pa rin! Ulado na yung buster subukan nyo! Ito ketchup na Muay Thai pa tong baklan to! Mukhang sa mga moves ni Ongbak, yung back lang inaral mo. Kaya naranasan tuloy ni boss yung di niya dapat maranasan. Dahil sa kaduwagan ng pares na to, naging mami si boss kinabukasan. Bars. At yan, ganda yan, no? Maganda yung back lang yung inaaral mo, tapos pares ng dalawang to naging mami si boss kinabukasan. Ganda nung laro nila doon. Kaya
Kaya naranasan tuloy ni Ayos. boss yung di niya dapat maranasan. Dahil sa kaduwagan ng pares na to, naging mami si boss kinabukasan. At eto naman, napanood niyo ba yung interview nito sa linya-linya, mga ropa? Kinakahiya niya doon na nagtatrabaho siya bilang driver sa Coca-Cola. Pinapahiram pa ng company car yan. Tapos di mo ma-flex? Tigas! Alam ba ng kumpanya nyo na yung sasakyan nila, ninanakawan mo ng gas? Oh, ang di namin maintindihan. Bakit hindi mo masabi dun sa linya-linya? Ano nakakahiya doon sa kumpanyang nagbibigay sa'yo ng gasolina? Ano? Oo, nagnanakaw to ng gas. Tapos binibenta niya rin sa mga ropa niya na bay. Tamang refill, tapos sa bote din ng Coca-Cola nakalagay. Rebranding yarn? Coke Red? Rebranding yarn, gago. Cola nakalagay. Rebranding yarn? Coke Red? Puta ka, lalabanan mo pa yung Petron? Kaya yung iba, Coke tsaka JD, mini-mix nyo. Eto Coke tsaka Premium, mini-mix mo. Maasenso ka na, oh. Oti pa! Isipin mo dahil lang sa battle, nagkakotse ka? Kaya para sa amin, Isa kang malaking hipokrito! sayang naman Yung mga naibon mo, deposito! ina ka, kaya pala galit ka sa Coca-Cola. Kasi sa flip top, 30K na ang TF. Dito humahasil. Samantalang sa trabaho niya sa Bicol, Eagle, 50 pesos ka per battle. Ina mo, kami pa sasabihan mong squatting? Excuse me! Kaya na namin uminom ng sesto nang di nakikipaglibing! God. Di mo alam pinagdaanan namin kaya wag nyo kaming hinahamak. Bakit? Naranasan nyo na bang umiyak sa hindi nyo kamag-anak? Magpuyat buong gabi, halos magsayang ng oras. Nagpupusoy kahit pitikan puta para lang sa sopas. Kaya wag nyo kaming hinahamak. Di nyo ang tunay na hangarin. Na dating sa patay lang nabubuhay, ngayon iba na yung buhay namin. At ikaw, iyabang mo na yung kinikita mo sa trabaho. Oo, kumikita ka kahit papano. Pero kita din nila yung kaibahan nitong sumasampa sa barko sa sumasampa sa entablado. Kaya mas deserving kami, bitch. Okay. So, ayun yung naging performance ng Team SK sa round 1. And para sa akin, ayun. As expected, andun yung comedy, yung entertainment, andun yung mga kahit paano mga wordplay ni K-Ram. Tapos ano lang, para sa akin nagpakita sila ng well-rounded na MC doon, yung team nila. So yung chemistry lang medyo medyo nakukulangan ako sa chemistry kasi nangingibabo si K-Ram, no? Kung mapapansin niyo sa kung mapapansin niyo sa video sa battle, medyo paus ata si Slakwan no? So hindi siya makapag-spit ng todo. Kaya para sa akin nangingibabaw yung performance ni K-Ram, nangingibabaw yung boses ni K-Ram sa duo na to. And ayun, so far naging malinis naman yung performance, hindi naman naging sloppy, hindi naman nagkaroon ng choke or ng stutter. So maayos naman yung naging result or outcome ng battle. I mean ng round 1 nila. So yun, entertainment, comedy, at may mga punto, may mga bars pa rin naman silang dala, and effective, no? Nevertheless, sobrang effective nun. So ayun, tignan natin kung ano yung magiging bawi ng Cripplet Topper sa ganong performance ng Team SK, no? So game. Yun, yung mga makalimutan ko Siyempre, maraming naging quotables pa rin. Yung unang I think mga first 8 lines ata yun, no? Yung binali nila yung tugmaan, no? Na SpongeBob pero Enigma. So, yun, maganda yun. Yung back lang yung inaaral mo. Yung pares ng dalawang to, naging mami si boss kinabukasan. So marami, no? Marami pa rin magandang mga linya sila K-Ram at Slakwan dito. So tignan natin ang Cripplet Topper kung ano yung magiging bawi nila. Deposito? Okay naman to, deposito. Motos.
Tinakbuhan daw namin si Enigma. Tarantado halang ba? Nabugbog daw si Sir Arik dahil sa amin. Buti nga sa kanya. Gagong rebat eh, no? 5 taon na akong sabik. Sa barko talagang na-board. Pero kung di nawala yan, malamang TF niyan, di nyo afford. Ngayon muling nagbabalik. Fresh pa galing ng abroad. Pagkat alam ko din, Na-miss nyo rin, nag-iisang Rebata Lord! Palakpak. Epic. Ato, yo! Thank you. At usapang Lord, man, well, alam mo na yata kasunod. Tense na tense tong Malaterens, nanuntok patalikod. Ganyan ba mga kabitenyo sa Lord Manuel. Hindi ko alam kung ano yung naging issue eh, pero sabi naman hindi naman daw sinuntok si Lord Manuel, no. Kahit yung mga battle na na-review ko kay Lord Manuel, may ganong angulo eh, no. Laban ata ni Philos tsaka ni Lord Manuel, may ganong angulo si Philos. Yung laban ni Dave tsaka ni Lord Manuel, may ganon ding angulo. So I don't know kung ano yung pinaka-story, 'di ba? Pero sa hindi naman do ata, I don't know, pero yun nga, parang ang kumalat na issue is sinuntok daw or sinuntok daw ni Slakon si Lord Manuel. Pero I don't know. I don't have any idea. So, yun. Yo! Thank you. At usapang Lord, man, well, alam mo na yata kasunod. Tense na tense tong Malaterens, nanuntok patalikod. Ganyan ba mga kabitenyo sa suntukan talikuran? Sa bagay, si nanay at tatay, maaga kang tinalikuran. Ouch! O ano, masakit? Sunod na yun. O baka sabihin masyadong personal, damay-damay magulang. Natural na una sila, kaya malaki ang pagkukulang. Putang ina ng estilo mong unpredictable. Lugi ka ngayon, di tayo magkaantas. So'y Captain America kontra Thor. Worthy ka pero di ikaw ang may-ari ng armas. Subukan mo man Ganda nun. magkaklas. Iiwan lang kitang baklas. Kaya habang maaga pa kay Ram, Mag-book ka na ng angkas. Tangina si Slakwan daw yung bagong meta dito. Hanep, pero TF, umi 8.5. Nung kinopya ni M-Site si GL, saka mo ginaya si M-Site. pinugtot gamit niya sa banatan, tapos feeling meta talaga lang. Wa-epek yan mga yan, mandaragat kalaban mo lang riles sa karagatan. Kaya panes ka sa banatan, sa kanya kawawa ka lang tol. Kasi kaya kanyang lapastanganin kahit sa wikang Espanyol. Goto na may tokwa with igpat merong laman. Before you ato madre, meaning nun, I fuck your mom. Dami Yung linya na yun, no, yung Espanyol, fuck your mom. Alam ko, sa pagkakalam ko, ano yun, linya ni Target kay Delo, no. So, yun, sa pagkakalam ko yun. Before you ato madre, meaning nun, I fuck your mom. Dami niya nang alam na lingwahe. Lupit talaga ng kalugar ko. Ganyan talaga nagagawa pag kargador ka sa barko. Pero oo. Ayun, iyon din, yung kargador ka sa barko. Alam ko, linya rin yan ni Target kay Delo. Fuck you. Pero fuck your mom, puta, kantutin mo siya. Islakwan lang yung kiram kasi wala kang ina. Ang ina, alam nyo ba kung anong karime ng klong? Si Slakwan na klong. Alam nyo bang nakulong to si Slakwan, kaya may kaso pang pending yan. Ako, sa barko, pag walang magawa, nagiging fisherman. Eto, pag walang magawa ng pipishing scam, scammer! Kala mo, yung kaso mo hindi mauungkat sa flip top? Eh mas malala pa yan sa ginawa ni Topper na pangnanakaw ng whip cap. Nakaw, whip cup. Pakyo ka, KitKat. Modus neto ni Gago, bibili ng madaming SIM card para madami siyang account. Nanalo ka ng 20,000 pesos. Yung galawan mo pang clown, total magpapasko. Pag nangaroling to, dapat na kayong mag-bounce dahil Islakwan is coming to town. May bayad pag nag-shout out, sabay magka-cash out. Tangina mo ka, dapat sa'yo i-knock out. Islakwan is coming to town. Si Kera may baog, no need na mag-vasectomy. Si Slak... Ikaw ba si...
Si Kira may baog, no need na magbasectomy. Si Slakwan ay scammer. Si Kira mo walang mother. Aray ko, pre! Ayun na, dun na lumamang ang Cripply Topper, no? Kasi dikit eh. Dikit yung bago dumating yung flow nila sa tingin ko, sa palagay ko, dikit or tabla yung performance nila, pero ito na, lumalamang na ang Cripply Topper sa flow na yon. Galing. Putang ina nyo, nandidistract kayo nung tuunto ninyo. Yung galaw nyo napaka-dirty. On the first day of vlogging scripted mga bading, Suntok ang peke ang baboy. pupupuk pa ng kahoy. Kasama silip na maoy. Yung vlog nyo napaka-corny. On the second day, putang ina mo. Tao ba to? Hindi. Ginagamit ng tao. Oo. Sinusuot. Oo, Brad. Giraffe. Hindi ko alam kung saan yun eh, pero sa Family Feud ba yun? Alam ko sa Family Feud yun eh, kasi tama ba ako? Sa Family Feud ba yun? Family Feud or hindi naman sila Pinoy Henyo? Ano lang yun? Pinoy Henyo or Family Feud? Kasi di ba sumali rin sila ng Family Feud? So, yung Pinoy Henyo naman, siguro, hindi ko na matandaan eh. Pero, alam ko napanood ko yun sa, sa Facebook, no? So, yun, tawa ko doon. Giraffe daw yung sagot niya, no? Giraffe yung sagot ni K-Ram, no? So, I think, Pinoy Henyo yun. So, yun, nakakatawa lang na ginamit nilang angulo yun against K-Ram dito. Oo, Brad. Giraffe. Putang ina mo. Tao ba to? Hindi. Ginagamit ng tao. Oo. Sinusuot. Oo, Brad. Giraffe. Putang ina, giraffe. Yung utak mo lumipad sa kabobohan ka na, Willy. Isang wannabe sarap na sa kampi ko gustong humalili. Yung katangahan mo si Pat, di lang makikita sa TV. Na humabaliig parang giraffe, kakakopya mo kay Cripply. Tangina, grabe humakot ng clothing, galawan nyo, greedy. Mga buraot, walang segue na si Tanitoper, Cripply. Pangungurakot yung gameplay, karakas nyo, greasy. Kaya naman tong SK pinapalayas ng city. Tangina nung ako'y Ayun, ganda nun. Kaya itong SK pinapalayas ng city. So, hindi ko ina-expect na ganun nila gagamitin yung nameplay na yon. So, angas nun. SK City. Ang ganda nung ang ganda nung kung paano nila sinet up, kung paano nila ginamit yung SK tsaka yung City, Slakwan, K-Ram, Cripply Topper. Ang ganda nun. Props doon. Tain na angas nun, no? Galing, galing. Mga buraot, walang segue na si Tanitoper, Cripply. Pangungurakot yung gameplay, karakas nyo, greasy. Kaya naman tong SK pinapalayas ng city. Tangina nung ako'y nagbalik, amateur ka ulit. Walang nagbago dun, mang. Nagpatulong ka sa banban, yung batch nyo, malalamon lang, di mo ko kaya sa 2x2 at mas no match ka sa 1-on-1. Galing. Sana isang bagsak para sa performance ng Team City. And ayun, sabi ko nga 'di ba dun sa flow, dun pa lang sa flow lumamang na ang Team City doon. Naging dikit sa umpisa ng round nila Cripply at Topper. Masasabi kong mahirap pang i-distinguish or ma-determine kung sino yung lumalamang doon. Pero nung nagpakita ng flow yung Team City, doon na unti-unting lumalamang, at nung tinuloy-tuloy nila yon, naging effective eh. Kasi sabihin natin tinuloy nila yung ganong flow pero hindi naging effective, mahirap din sabihin na nakuha nila yon. Pero since that was effective, sobrang nakuha nila yon, sobrang lumayo sila, nakuha nila yung kalamangan, naging malaki yung kalamangan nila sa puntos. Ang ganda nun, sa effectivity pa lang eh. Kung sa round 1 ng SK, nasabi ko na nagpakita sila ng well-rounded na skills. I think mas naipakita
ng Team City yung pagiging well-rounded kasi andun yung jokes, andun yung mga bara, andun yung nameplay, yung mga wordplay, at plus yung ano pa, yung flow pa. Unlike kila K-Rams Lakwan, medyo hindi nila pinakita sa atin yung flow, no? Pero still it was a dikit na battle sa round 1. Ano lang siguro lumamang lang ang Team City sa sabihin nating effectivity tsaka sa style. Halos parehas naman sila ng style, pero kung ika-categorize natin, makita natin na mas maraming elements yung pinakita or pinerform ng Cripply Topper dito. Kaya para sa akin, lamang ang Cripply Topper sa round 1. Score natin ito ng 9-8 in favor of Cripply Topper. So, round 2, pakinggan natin. Okay, ikaw na. Oy. Okay ng ina mo, labo. Gusto mo tirahin ka ex mo? Yung ex mo, di ba iniwan ka? Oo, si Christine. Yung tinuri mong asawa. Paglipat di ba ng ibang bansa, pati bubong nyo sinama. Putang ina ka, sabihan mo pa akong baog. Puro ka kakornihan. Tang ina si Boss Arik na nagkaanak siya sa edad niyang 41. Mukhang last battle mo na to, pre, ha? Oh. Yan. Round na. Okay, round 2 na. Dito naman tayo mag-focus. Tawa ko dun sa mukhang last battle mo na to, pre. Mukhang last battle mo na to, pre, ha? Oh. Yan. Round na. Okay, round 2 na. Dito naman tayo mag-focus kay Mr. KKK. Kalbo kiniskin tab? Hindi. Kalbo kang kupal ka! Bakit ka nagpakalbo? Kasi nabasa mo sa comment, gusto mo din ng clout. Siya daw yung master ng crowd control, pero ngayon siya yung kinokontrol ng crowd. Sa ginagawa mo yan, Cripply, dapat ka ba na maging proud? Kung di ka pa nagpakalbo, wala kang malakas na round, tanga! Binola mo lang sarili mo! Tangina, master crowd control. Huwag mong dinadama yung mga tao sa ginagawa mong katangahan. Matatalino na mga manonood ngayon, hindi mo na mauuto yung mga yan. Kaya Las Piñas, hinihingi ko ang buong puwersa nyo, sabay-sabay natin siya sigawan. Kalbo ang masamang roll-on! Kalbo ang masamang roll-on! Kalbo ang masamang roll-on! Tangina mo, roll-on! Speaking of roll-on, natenga ka ata. Walang gig o kahit ano. Pinanis ka pa ng bahay nyo kasi mas may movement pa sa'yo. Kaya ka kinakarma. Sinabihan mo si Husky. Hindi, huwag ka magulo. Sinabihan mo si Husky na yung bahay nila gawa sa 50 hollow blocks. Ganun ka kahambog. Nakakahiya naman sa bahay nyo na sinalba lang ng nyog. O kinarma ng gusto. Itong putang inang to. Nalipat yung bahay sa harap ng bahay na pinagchichismisan nyo. Ultimo nga kay Topper, inggit to. Kasi pinangarap niya din maging seaman kaso mas pinili daw mag-rap. Kakahiling mong maging seaman, ayan! Naging seaman kayo lahat! Yung dagat na nag-adjust sa'yo, hayop ka! Oh, baka sabihin masyadong personalan. O baka sabihin nyo masyadong personalan. Yung lugar nyo, bakain lang talaga. Nung pumunta ako sa inyo, yung kanal may biyos na nakabara. Anong ginagawa nun doon? Ang gulo-gulo ng lugar nyo dong. Puta, kung si Topper nakasampa sa barko, ikaw nakasampa sa bubong. Ang ina mo, Kasamba sa bubong, kaya ano, ginagawa ba namin biro yung trahedya? Mga utak di matino? patunay lang na sa tadhana, mas masakit kami magbiro kasi di ba dinamay mo yung magulang ko sa laban natin? Yung kakupala mo lantad. Pagkatapos nun, yung papa mo, kinuha din ni Papa Jesus, di ba? How sad. Tuwan-tuwa pa naman yung mga kumpare ng papa mo, ikaw topic pag sila tumatagay. Tapos pag pinapanood nila battle mo, iba pinapakilala mong tatay. Awit! Di mo man lang na-shoutout bago sumalangit. Kaya ako napapanood to ng mga tatay natin, alam kong proud sa akin aking papa. Samantalang papa mo kinakahiya ka, sinasabing anak ka ni Plasma. O sayaw, tama na drama. Dito naman tayo. Hoy Topper, napakinggan namin mga kanta mo. Ang dami mong tigyawat pala. Gago. Seryoso.
Isa to sa mga nakitaan ng potensyal kung basihan ay laban sa kahapon. Pero nung nag-akyatan pa pedestal, biglang gumarahe to paglaon. Ibig sabihin, nandito ka lang dahil sa kanya kahit hindi ka man sang-ayon. Nakakatawang may tow ka sa pangalan, pero yung kripli pa yung naghatak sa'yo para makaahon. Okay. Siman ka, di ba? Pero di ko minamaliit yan kasi di rin naman ako nakatapos. Huwag kayo magsuusap, gago. Siman ka, di ba? Pero di ko minamaliit yan kasi di rin naman ako nakatapos. Pero marunong kami tumanaw ng utang na loob, ikaw yung flip-top, kinalimutan mo na halos. Kaya paano ka naging balanse kung wala ka rin naman sa ayos? Sumasabay ka lang sa alon, kami naglalaro sa agos. Naglalaro sa agos. At Tingin mo, yung pagiging seaman mo, kinaangas mo na, boy? Tanga! Sa lahat ng kilala kong seaman, ikaw lang di marunong lumipad. marunong lumipad. Gago to. Puta, pero may talento to si Brad. Anong talento? Nakita mo, magaling Andiyan nawawala si Slakwan dito. Lumipad. gago to. Puta, pero may talento to si Brad. Anong talento? Nakita mo, magaling siyang kumanta. Galing kang kumanta. Yung boses mo kanina, pang R&B ah. Buti na lang nagsiman ka. Pero seryoso, narinig nyo, may boses naman talaga mga chong. At alam kong napakinggan nyo yung isa sa mga kanta niya na You Are Not Belong. You are not belong. Don't trust the enemy. Sabi niya kay Aser, Masasaktan sa akin tong as, tawagin nyo akong tubol. tubol? Tigas mo, tol? You're the shit. So paano yun? Pag yung as ay naghangin, Umutot. paano naman pag yung tae mo maugat-ugat? Puro root. Putang ina. Pero may hidden talent din to. Na yung tae niyang tubol, kaya niyang gawing iget. Kasi pag ayaw lumubog ng tae niya, dinudurog niya ng bidet. Anong bidet? Tanga. Bidet. Dinudurog mo ng bidet, bobo. Tinama pero mali pa rin, kupal. Dinudurog niya ng bidet. Anong bidet? Tanga. Bidet. Dinudurog mo ng bidet, bobo. Tangin na seryoso? Pinili mong maging tubol para lang masaktan mo yung as? Laruin mo ba naman yung lubot talagang tubol yung lalabas? Inang-ina mo, punong-puno ka ng katangahan. Sino ba ninuno mo ha? Si Eva at Adan? Buti nga kahit papaano, pinagbigyan pa to si Tukmol na makaahon. Pero ngayon tuto pa rin namin ang pangarap mong maging tubol Pagkatapos ka namin na malamon. Mag-deserving kami. Okay. Round 2. Yan, nakita nyo naman, nagkaroon ng konting problema sa performance si Slakwan. At nakita rin natin na nangibabaw yung performance ni Kayram dito. So, hindi balanse, no? Sa 2x2 kasi mahalaga or isa sa mga tinitignan is yung chemistry, kung paano nyo i-deliver ng magkasama yung linya nyo. 'Di ba? So, ganun kapag 2x2 talaga, ganun yung ganun dapat yung magiging takbo ng bawat linya. So, may saluan, pero anong nangyari? Props kay Slakwan, pero halata doon na medyo nawawala-wala si Slakwan dito. And sinasalo siya ni Kayram, at hindi ko rin ina-expect na si Kayram yung mag-i-spit ng mga seryoso na linya. Kasi si Kayram, kilala natin siya magsulat or mag-deliver ng mga comedy kasi doon siya effective. At hindi ko talaga ina-expect na si Kayram yung mag-i-spit ng mga ganong linya. So, kumbaga, mas effective sana kung si Slakwan yung nag-deliver ng mga ganun, tapos yung mga jokes si Kayram. Pero minix nila yung styles nila, and sa tingin ko hindi nakatulong yung stutter ni Slakwan dito. So ayun, round 2 nila Cripply Topper, pakinggan natin. Although maganda naman yung ikaw yung may toe sa pangalan, pero yung Cripply yung nag-attack sa'yo, maganda yun. Tapos yung Seaman, lahat kayo naging seaman, yung dagat na yung nag-adjust, kung si Topper nakasampa sa barko, ikaw nakasampa sa bubong. So although marami pa rin naman mga linya na tumatak, no. So ayun, pakinggan natin Cripply Topper. Gusto ko daw sumampa sa barko. Sabi nito ni Hypebeast.
Ayokong sumampa sa barko, gusto ko sumampa kay Irish. Tapos yung tatay ko daw, namatay. Yung angulo mo ang pangit. Okay lang kasi alam kong kakantutin ng tatay ko yung nanay mo sa langit. Ay, gago. Tapos, tinira pa yung pagiging seaman. Ang yabang naman ni Foreman. Tapos, ano pa yun sila? Tapos, puta, awit, tigyawat. Wala pa rin tatalo kay Arik. Ay, gago. Ikaw ba si... pasabit-sabit kung kanino sa akin kaboy makukulata? Papalit-palit ng makakapitan, isa kang unggoy. Isa kang balimbing, kitang-kita yung pambababoy mong lantaran. Tong overconfident na hinete, maiiwan sa karera dahil walang kabayong kalaban. Alam mo naman kami hubog mula nung unang dumating. Kami nagpakahayop sa tunog kaya may simpleng pasaring. Hindi nakakapagtaka kung ba't si Sayad na bading. Kasi ngayon nandito na yung mga hayop sa galing. Tangina, gangster ba talaga to? Sanay sa gulo? Gangster ba talaga to? Sanay sa gulo? Kabulaanan, puro kwento at imbento kahit di niya naranasan parang kada bangit ang Bermuda, puta. Puro lang istorya pero di niya nadaanan. Tapos kay Poseidon ka mag-aangas, di ka ba nauga? Para kang si Wilson ng Castaway. Sa dagat na wala, abang duguan yung muka. Tangina, tas ko makapag-bars, feeling bigatin, puro ka bokaw at dahil. Eh sobrang bobo mo, di mo alam na yung Bermuda, triangle. Di mo alam na yung Bermuda tatsulok? Kasi nung nag-aral ka, puro ka birmuna at pulutan. Di mo walang kasagutan, puro ka pakaharutan. Di ka nag-aral, kaya naman ngayon baon na baon ka sa utang po. Tana mo, kalaba mo, malawu, tang mo. Tang to mga bagito na amateur kahit magsama pa sa minku. Lang dapat magal sa balutan, di ka papakinig kilabutan. Kami dito'y malinaw na halimaw puta di na matatauhan. Masakit tong makalumang dalawa katawan yung magkakalagu. Saan sandal sa pader mga putang inabutas sa jackhammer to tagusa. Utang ina, kill. Tinapos na naman nila sa ganun. Taan, goosebumps yun, tol. Ulit, puta. Ulit, men, ulit. Lakas nun. To? At imbento kahit di niya. Tapos kay Poseidon ka mag-aangas, di ka ba? Hindi ko ina-expect na may ganong flow, no? Grabe, men. Grabe yung chemistry talaga ng dalawa. Ulit, tol. Ulit. Nauga? Para kang si Wilson ng Castaway. Sa dagat na bokaw at dahil. Eh so, di mo alam na yung Bermuda tatsulok? kasi nung nag-aral ka, puro ka birmuna at pulutan. Di mo walang kasagutan, puro ka pakaharutan. Di ka nag-aral, kaya naman galing. baon na baon ka sa utang po. Tana mo, kalaba mo, malawu, tang mo. Tang to mga bagito na amateur kahit magsama pa sa minku. Lang dapat magal sa balutan, di ka papakinig kilabutan. Kami dito'y malinaw na halimaw puta di na matatauhan. Masakit tong makalumang dalawa katawan yung magkakalagu. Saan sandal sa pader mga putang inabutas sa jackhammer to tagusa. Tang ina nyo! Tang ina! Ilong ni Kairon. Tang ina, wasak. Galing. Kagi, wala akong masabi dun. Hindi ko ina-expect na may ganun sila. Shit, man. Ang lakas nun. Yung ilong mo kay Ram tabingi. Alam mo, tingin ko dyan, parang nakagantong butiki. At kung makapanglait ka kay Nikki, kala mo kung sino kaklong. Eh pareho lang naman kayo ni Crippling, may diferensya sa ilong. Pero sa'yo ang liit, nakakatakot at iba. Pag mayroon siyang isang kulangot, di na siya makahinga. At alam niyo bang may shota to si Kairam? Pe-personaling kita, iwan ko lang kung di ka mag-iba. Tangina, ang hirap nyo kausap, sabay kayong nagsasalita. Sample. Alam niyo ba yung event sa Dasma? Ang ganda, sana makanood tayo. Ganon sila magkwento, para nagchichismisang magka-office. Sabay-sabay ang puta, ano kayo, Jabawokis? Puta, para sa bayan, tong feeling big fish, parang sa bayang makakain. Sabay man kayong magkwento, pero di kayo makakasabay sa amin.
At nakitira ka daw kay Poison. Uy! Nagsama yung dalawang may pasensyang maiksi. Baka mabalitaan ko na lang, sabay kayong nagbigti. Tanginang to ang lulungkot, yung kalungkutan sinusulit. Pag naglalaro sila ng tag of war, nasa liig yung lubid. Tangina nyo, mga squatter! Yung bahay nyo ang dudumi. Di lang kayo makapagbigti ng maayos kasi wala kayong kisame. Matutupad pa rin yung gusto nyo, pakihanda na yung kape dahil suicide pa rin ngayon kasi kalaban nyo kami! Eh ano naman daw kung nagsusulatan sila, kahit maraming di sang-ayon. Si Jordan daw at si Lebron, di lang mag-isa nag-champion. Yun daw ay teamwork, Unity, pagkakaisa. pagkakaisa. Sumusuwag ka ng amo, kaya huling laban na semplang. Ibig sabihin pala ng pagkakaisa, pagkakaisahan nila si Shernan. Yan na ba yung samahang moderno? Yan na ba yung samahang moderno? Kasi tumernong puro talk shit kayo sa kwento. Tapos mag-Unity, magsisiraan, puta, ano yung 3GS gobyerno? Tangina K-Ram, Slack One, isang pa-fame at pa-lame. Pipiling malakas na tandem nung nawala kami sa game. Pambabody bag yung aming aim. Pakikuritan kanilang name. Pagtapos kitang 2-0, you will never be the same. Tangin ang lakas. Gagi. Grabe yun. Grabe yung flow. Yawa. Lakas na itong ano na to, round na to. Di ko talaga ina-expect yung flow ng Team City dito. Actually hanggang ngayon speechless ako dun sa ginawa nilang performance. Sa perfect 10 para sa akin, tain ng lakas nun. Real shit. Lakas nun. Perfect 10 para sa kanila. Then Slack 1 K-Ram. Nakita nyo naman, sabi ko nga sa inyo, bumaba. Kasi si K-Ram lang yung nagkaroon ng problema sa performance si K-Ram. Nagkakaroon siya ng stutter slip up. So, hindi ganun kalinis yung round nila, both. Hindi ganun kaayos yung chemistry nila. So, para sa akin, si K-Ram lang yung pinaka nagdala sa round na yon. So, pasensya na kay Slack 1, pero kita nyo naman nagkaroon ng problema sa nakakalimot siya, 'di ba? So then sa kabilang team naman, perfect, no? Grabe. Grabe 'yun. Kung yung round 1 ng Team City is almost perfect na para sa akin, itong round 2, it's a perfect talaga. Grabe yung flow. Although nagpakita pa rin ng flow sila Cripply Topper sa round 1, pero grabe yung flow nila dito. May beatbox, ang inasaktong-sakto yung delivery ni Cripply doon, tapos yung chemistry nilang dalawa ibang-iba sa chemistry ng K-Ram at Slack 1, di ba? So I think that's it, no? 10-7 para sa akin. Bumaba yung energy ng Slack 1 K-Ram, tumaas naman yung Cripply Topper. So that's 19-15, up by 4 points ang Team City. Round 3, pakinggan natin. Hoy, kalbo! Tangina, sinabihan mong ang dumi ng bahay namin, ayos din. Nakakahiya naman sa bahay nyo na yung bubong nyo tarpaulin. Sabi niya, nagsama daw yung dalawang maliit yung pasensya, kami daw ni Poison. Ang ina mo, bastos ka. Alam mo ba nung nakasama ko yun sa bahay, malungkot yun. Paglabas, nagkakarakrus na. Gago. Okay, sige, round 3 na! Throwback muna tayo! Year 2020. Kasagsagan ng lockdown, nasan kayo nun? Wala. Kahit silip man lang. Para sana nakita nyo, pre, kung paano binalot ng pagkadismaya si Boss Arik sa dami ng mga MC tumanggi. Sa liit ng venue, ramdam namin yung lungkot. Sa liit ng venue, ramdam namin yung lungkot. Imbis na sa init ng mga laban. Para lang maibsan, nilabas namin kulit namin. Simpleng biro, may tawanan. Simpleng biro, may tawanan. Putang ina mo, simpleng biro, may tawanan. Kaso nga lang, yun nga pala, dumating yung puntong hindi inaasahan na yun din pala magiging dahilan kung bakit i-hate kami ng tao katagalan. Wala kami magawa eh. Yun talaga dapat gawin. Wala na mga MC. Tas ngayon kayo nagsisibalik ang mga putang ina na parang walang nangyari. Mga crowd favorite pa, ang tatapang. Ang gaganda ng imahe. Tas ngayon kami, yung mga tao kung ano-anong komento sa amin ang binabato. Kinukuyog kami ng hate na hindi naman dapat kami ang sumasalo. Pero para sa'yo, boss! Tatanggapin namin yan lahat. Handa kami sumalo ng galit o kahit kami pa maging kontrabida. Handa kami maging anino ng mga mahal yung idol, maging balanse lang yung liga. Ang ina,
At kaya wala ka nung quarantine, ngayon malalaman nyo kung bakit. Kasi sa barracks kami lang, wala kang crowd na magagamit. Madaya! Madaya ka! Okay, okay. Yun na yun. Gag. Yun na yun. Sinasabi ko sa'yo. Yun na yun. Hindi yan. Ituloy natin. Yun na. Yun na yun. Sina? Hindi yan eh. Ina ka, binago mo nung Martes! Putang ina mo. Ay, putang ina mo. Ayop ka! Yan mo, may ugali oh, boss. Practice kasi panay shawarma. Labanan mo mag-isa. Magaling ka eh. Semis ka eh. Labanan mo. Ina mo. Tangina, kahit magtulong pa kayong tatlo at sinadya namin na magtampuhan, Kasi alam kong papahanap mo. Ah? papahanap mo. Sabi ko hindi. Gago, ano yun? Ano yun yung kay Mot? Yung kay Mot yun eh. Papahanap mo. Isa. Magaling ka! Yan eh. Ina ka, binago. Sabi ko Ulit, ulit. kung bakit. Kasi sa barracks kami lang, wala kang crowd na magagamit. Ganda to, ganda to. Ang gandang punto nila dito na kami lang wala kang crowd na magagamit. Kasi nga 'di ba? Sinasabihan na si Cripply daw crowd, no? Parang yung crowd yung nagaano sa kanya, nagdadala, pero ginawang angulo yun nila kay Ram dito. So magandang punto 'yon. Gamit! Madaya! Madaya ka! At ngayon! Hindi yan, tanga eh. Yun na yun. Gag. Yun na yun. Sinasabi ko sa'yo. Yun na yun. Hindi yan. Ituloy natin. Yun na. Yun na yun. Sina? Hindi yan eh. Ina ka, binago mo nung Martes! Putang ina mo. Ay, putang ina mo. Ayop ka! Yan mo, may ugali oh, boss. Practice kasi panay shawarma. Labanan mo mag-isa. Magaling ka eh. Semis ka eh. Labanan mo. Ina mo. Tangina, kahit magtulong pa kayong tatlo at sinadya namin na magtampuhan, Kasi alam kong papahanap mo. papahanap mo. Sabi ko sa'yo hindi. Papahanap. Tangina mo. Seryoso. Kalbo. Gago, papahanap mo. Gago, tawa ko dun. Sorry. Tawa ko dun sa linya ni Mot yun eh. Kaya ano yun, parang sinadya kong mawala kasi alam kong papahanap mo. Kay Lanceta, 'di ba? Kay Lanceta 'yon. Ulitin nga natin 'yun. Ang ganda nun. Ang ganda nun. Ano mo? Sabi ko sa'yo. Yung liga. Nakailang ulit na ako dito. Sobrang ganda nito para sa akin. Ang ina. At kaya wala ka nung quarantine, ngayon malalaman nyo kung bakit. Kasi sa barracks kami lang, wala kang crowd na magagamit. Madaya! Madaya ka! At ngayon! Hindi ko yan, tanga eh. Yun na yun. Gag. Yun na yun. Sinasabi ko sa'yo. Yun na yun. Hindi yan. Ituloy natin. Yun na. Yun na yun. Sina? Hindi yan eh. Ina ka, binago mo nung Martes! Putang ina mo. Ay, putang ina mo. Ayop ka! Yan mo, may ugali oh, boss. Practice kasi panay shawarma. Labanan mo mag-isa. Magaling ka eh. Semis ka eh. Labanan mo. Ina mo. Tangina, kahit magtulong pa kayong tatlo at sinadya namin na magtampuhan, Kasi alam kong papahanap mo. papahanap mo. Sabi ko sa'yo hindi. Tangina mo. Seryoso. Kalbo. Usap tayo. Gago, tawat. Sinabihan mo si Husky na Lap nalilibugan trip. siya pag pinapalitan ng diaper anak niya. Tangina mo, wala na sa katinoan yung kokote mo. Nasa ayos pa ba yan? Hangal ka? Yung fetish mo sa sanggol, sa kalaban mo binabato ng pilit, gago, hindi mo yun masusulat kung hindi mo yun naisip, manyakol! Okay, ganda nun. Handang mandamay ng bata, makapanakit lang tong pabida, nalilibugan sa pepe ng sanggol, ganun kang mag-isip ng linya, kaya dapat binabasag yung bungo mo! Tangina mo naman eh. Makasuhan ka dyan eh. Ano, Tangina. kaso? Oh. Ay, hindi po sir, okay na po, magpakamatay po na. Gago kay Ram. Gago, hayop. Tawa ko doon, tangina. Kalma. Gago, laugh trip. Kasi ito guys yung linya na yon sa Tulpo yun eh. Natawa rin ako ng tawa doon nung pinapanood ko yun sa Facebook, yung ano na yun, nakakasuhan ay hindi na po sir, papakamatay na lang ako. Tawa rin ako nakailang ulit din ako. Tapos biglang ginamit nila dito, kaya laugh trip din talaga yung dating nun sa akin. Ang ina! Handang mandamay ng bata, makapanakit lang tong pabida,
Nalilibugan sa pepe ng sanggol? Ganun ka mag-isip ng linya? Kaya dapat binabasag yung bungo mo! Tangina mo naman eh. Makasuhan ka dyan eh. Ano, kaso? Oh. Ay, hindi po sir, okay na po. Magpakamatay po na lang ako. Ay, una. Ano naman? Saan nakakago? Manghilot na lang nito. Classic K-Ram to, hayop. Okay, ang lakas nila dito. Man eh. Makasuhan ka dyan eh. Ano, kaso? Oh. Ay, hindi po sir, okay na po. Magpakamatay po na lang ako. Ano naman? Saan nakakago? Manghilot na lang nito. Eh, lolo niya, manghihilot. Lolo niya, Sige, manghihilot. natin. Kumustahin natin yung lolo mo manghihilot? Grabe siya. May nagpahilot sa kanyang buntis kasi napila yung kamay, inay-inya. 2 centimeter. Grabe mang masahe. Imported pa yung gamit niya na unan. Tapos yung oil pa na pamahid, galing sa pinagprituhan. Grabe. Ang ina, grabe talaga, pre! Puta, pagkatapos mo magpahilot, amoy kalamares ka eh. Putang ina ng lolo. Oh. Tangina, ayos tong round 3 ah. Lakas nila dito ah. Magataas magpahilot, amoy calamares kaya. Mo! Ang ina, grabe talaga, pre! Puta, pagkatapos mo magpahilot, amoy kalamares ka eh. Putang ina ng lolo mo! Di man lang makaramdam! Huling hinilot niya tapos nakatulog, puta ginising ng langgam! Pag masakit katawan mo, pwede ka pahilot sa lolo neto, Boss Arik. Nagbebento sa lolo neto. Kaso? Palayok nga lang yung gamit. Alam ko may ano rin. Extra service din yun. 1.5. 1.5. Ano, boring ba? Ano, unpredictable na? Eh paano kung yung style tol ng yung idol gawin kong Konkreto! Paano pag yung style tol ng yung idol gawin kong Konkreto! at pumatol, wag humabol kasi nga Kumpleto! ang aming kumpleto sa inyong kumpleto! saktong rifle sa iyong eyeball kasi alam kong papahanap mo! Yun. Yun! Tumama din! Mula sa system to the next! Gago, hayop, ayos. Lakas nila dito. Galing. Ang galing. Yung idol gawin kong Lolo neto. kaso? Palayok nga lang yung gamit. Alam ko may ano rin. Extra service din yun. 1.5. 1.5. Ano, boring ba? Ano, unpredictable na? Eh paano kung yung style tol ng yung idol gawin kong Konkreto! Paano pag yung style tol ng yung idol gawin kong Konkreto! at pumatol, wag humabol kasi nga Kumpleto! ang aming kumpleto sa inyong kumpleto! saktong rifle sa iyong eyeball kasi alam kong papahanap mo! Yun! Tama! Yun! Tumama din! Mula sa system to the nation na nagmula pa sa aming brain! Yung may pwede na mamain dahil nauna yan sa game! Isang piling veterano at isang naghahabol sa fame! Kung ikukumpara sa amin, we will never be the same! Ha! Mas deserving kami. Classic. Feeling ko ang tagal ko sa round 3 nila, nila Slack 1 K-Ram. Feeling ko ang tagal ko sa, sa round na to. Kasi ang dami kong inulit na mga lines nila kasi sobrang effective. Sobrang natawa ako doon. Grabe yung tawa doon. Halos sumakit na yung chan ko sa tawa kanina. Classic. Wala akong masabi kasi grabe yung round 3, no? Kung ganito yung pinakitang performance ng K-Ram Slack 1 sa rounds 1 and 2, tayo na possible na ma-overcome pa nila or ma-outpower pa nila yung pinapakitang performance nila Ripley Topper. Pero itong round 3, na sobrang lakas na ito. Para sa akin, grabe yung comedy, grabe entertainment na dala nila dito. Approve. Lakas nun. Round 3, Ripley Topper, kailangan nilang malagpasan yung ganong performance. Hinahanap ako nung quarantine nitong mga mukhang bayawak. Baka nakalimutan nyo, andun lang ako sa bahay, puta, tamang Cyril Manabat.
nirebat na niya yun eh. Nirebat na niya yun kay, or linya niya yun kay MZite eh. So, yun. Wala, inulit na lang ni Cripply. Nyo, andun lang ako sa bahay, puta, tamang Cyril Manabat. Nakakabitin. Buti pa si Cripply. Ako, alam ko, di nyo ko hahanapin ng quarantine. Nakakaingit naman. Tapos, nagdadrama ka, no? Di, naiyak ako, putang ina. Congrats, bigyan kita 20 mamaya. Tang ina nyo, what's up mga third generation supremacy? Pinatunayan nyo lang yung akusasyon sa pandarayang utakan. Pustahan, tang ina, tong dalawang to nagsulatan. Gago. Nagpapasahan kayo ng ideya, Chong. Saksi ako mula noon. Kala mo mayroong depresyon sa dami ng bumubulong. Sa 3GS, may maoy, May banlag. may depression. May tinalo ni Cripply. Oh. Malupit na organization. Anong third generation? Kailangan nyo medication. Hoy! Lampas tao magmedyas. Sobrang bobo mo mag-basketball kaya pinapaulan ng kaniarik ng kantsaw. Nag-aaway pa kayong dalawa. Pareho lang naman kayong ampaw. Tangina, ganado lagi mag-basketball. Punong-puno ng energy. Tinalo niya daw si Reaper. Sinong Reaper? Yung Reaper eh. Tanginang to, magaling mag-steal, magaling mag-rebound, mala LeBron James tong gagong to. Kaya di nakapagtataka na si LJ ang idol mo. LJ, ang syota ni LJ pilit niyang sinusulot. Nag-aasam, makasundot at yung kondo maisuot. Ayaw niya daw sa syota niya kasi yung guhit ay lukot. Ulol, alam namin po kini Irish ay supot. Pinagyayabang niya pa dati na si Irish yung number 1. Pinagmamalaki niyang nakuha niyang virgin, yung asawa niya na single mom. Yung asawa mong katulong, na mukhang walang naitutulong, nakakadiring pang gigilan. Yung asawa mo is lakwan, mukhang di mo pinag-isipan. Minor daw yung asawa mo. Puta, grabe pumili to. Ulul, nag-asawa ka lang ng bata para mukhang malaki yung titi mo. Si Slakwan, 28. Yung asawa niya, 19. Naintindihan kong malibog ka't kinakantot mo siya kahit meron. Sobrang bata ng asawa mo, team song nyo, Coco Melon. At ikaw, lagi kang dinadamay ni Enigma, kaya karir mo sumigla. Ginagawa niya na dati yan kitoper, vendor ka pa lang ng paminta. Kung wala kang hype ni Enigma, malamang gago badang ka. At kung di yan nagsiman, tangina mo, yung followers mo nasa kanya. Kaya ngayon, Arik, tatanungin kita. Harap ka, please. Sino ba yung totoo at hindi poser? Sino ba yung pinaka-stupid? Si Kairam ba o si Tokel? Tangina na mali. Tangina balimbing tong gagong to, di na pwedeng pagpaliban. Laging nasa kabilang liga, mas gusto niya dun yung palitan. Bata to ni Gasol sa PSP, mas kanyang naibigan. O bata to ni Pibos, yung matalik mong kaaway. Pero kung banggaan lang ng bossing, Phoebus versus Enigma talaga naman na pandiin. Pero Enigma worldwide, pag nag-rap mala, Eminem. Si Enigma, andun kay Andrew E. Pero wag kang magtampo, men. Malay mo, next week, si Pibos, andun naman kay Francis M. Gago. Tangay, ang ganda ng round 3 ah. Solid. At ang yayabang sa mga kanta. Sabi niya, oh, Putang ina nyo, lahat kayo itutumba. Slapan. Tangina mo rin, maglaba ka ng punda. Kasi ang dumi, nakakahiya kita nung FB Live mo, Brad. Kung nagsasalita lang yung punda, sisigaw yon ng nigawat. Ano? Mga
dugyot na uligbang, nagpipiling hubog na din to. At dahil sobrang dumi ng punda, wala kaming tulog sa inyo. Mabubugbog, mararighteous one. Basag mukha na itong bad guy. Ngayong natapat ka sa Sailor Man, iiwang kita na may pop eye. Tanggal eyesight, paka black eye. Di usapang ichigo pag iniwang kitang Bangkay. bangkay. Babalik aking apoy, kayo tatanggap ng backfire. Tingin nila sa COVID ay sunshine. Parang mga nurse sila, that's right. Dahil Dahil kung walang pandemic, mawawala kayong spotlight. Tangina nyo ha. Tangina. Magaling ka mag-bars. Magaling ka mag-jokes. Mga patawang puro ngawa. Usapang classic, usapang history. Agwat ng tandem malala. Nung kami nag 2x2, nagka-tournament. Nung 2x2 nyo, puta wala. Kung tingin nyo mas magaling kayo sa amin, Ba't hindi nyo yun nagawa? Round 15 day. Inang ganda nung salpukan sa round 3. Real shit. Na kung naging ganun lang yung performance talaga ng ng kay Rams Lakwan sa rounds 1 and 2. Na ang hirap i-judge nung battle. Kasi kita nyo 1 and 2 ng Cripply Topper para sa akin paangat eh. Then pagdating sa round 3 siguro para sa akin katulad ng round 1. Yung round 2 kasi grabe ibang level yung round 2 na pinakita na Cripply Topper. Pero 1 and 3 para sa akin halos the same. 'Di ba? Isipin nyo ganun kadikit yung round 3 at isipin nyo kung what if na perform ng K-Rams Lakwan yung round 3 nila. I mean yung rounds 1 and 2 nila ng katulad sa round 3. So 'di ba ang hirap mag-decide. Yung round 3 actually nahihirapan ako mag-decide kung itatabla ko yun or ibibigay ko kay Rams Lakwan kasi feeling ko humabol sila Cripply Topper actually dun sa wag kang mainggit, mali mo si Pibus kasama si Francis M, natawa ako doon. Tapos may isa pang linya yung punto sa punto doon humabol ang Team City. Doon humabol ang Team City doon sa mga punto nila, hindi sa mga jokes kasi ang kay Rams Lakwan pumupunto sa jokes sa comedy Ang Cripply Topper naman sa round 3 mix. May jokes, may tapos yun nga punto. So ang hirap bigyan ng score yung round 3. Possible bigyan natin ng perfect 10 sila. Perfect 10 talaga ang kay Rams Lakwan doon para sa akin. And the Cripply Topper, ng hirap. Sobrang hirap kasi pwede kong bigyan ng 9 o pwede kong bigyan ng 10. 'Di ba? Parehas malakas Parehas malakas yung round 3. Sa punto, men. Actually, kung hindi ko narinig yung mga punto na yon galing kila Cripply Topper, baka bigyan natin ng malinis kila kay Rams Lakwan. Pero yun nga, sabi sa ko lang naman, sa preference ko, humabol talaga sila Cripply Topper sa mga punto. So, tie sa round 3. 1 and 2 malinaw yun Cripply Topper, pero round 3 bigyan natin ng tabla yon or 10 versus 9, parang ganon. Ang hirap ng round 3, men. I can't decide pa. Pero 1 and 2 malinaw yun, Cripply Topper yun. Lock on na yun. Round 3, ang hirap. Pwede kong ibigay kay Rams Lakwan. Okay, sige. Bigay natin kay Rams Lakwan yung round 3. 10-9 na score. Kasi umpisa pa lang ng performance nila kay Rams Lakwan, malakas na Unlike kila Cripply Topper na ginapang pa nila yun. Sabi ko nga sa inyo, hinabol lang nila yung performance ng kay Rams Lakwan sa mga punto pero late na nasa bandang dulo na. So ayun, 1 and 2 Cripply Topper, round 3 kay Rams Lakwan. Ayun, malinaw na yan para sa akin. So ayun yung naging difference. Umpisa pa lang ng round 3 malakas na kaagad sila Cripply Topper. Medyo kinukuha pa nila yung buwelo So ayun, 10-7 sa round 2, ngayon 10-9. So 10-8, 10-9 ba yung score? Tama ba? Hindi. 9-8 tsaka 10-7
sa 1 and 2 nila Cripply Topper. So that's 19 to 15. Tapos 10 points kila K-Ram sa round 3. So 25. Tama ba ako? Medyo na ano na ako. Tama ba? So 9 28. Tama ba? 28 to 25 in favor of Cripply Topper. Ito ang score. 9, 10, 9. That's 28 points. Kay Ram Slack 1 naman 7, 8, 7, 10. So that's 25. So up by 3 points ang Cripply Topper dito. 28 by 25. Ang ganda ng laban. Ang ganda ng round 3. Sobrang classic ng round 3 nila kay Ram Slack. Sobrang entertaining. Pero kailangan may manalo. 1 and 2 Cripply Topper. 1 Cripply Topper versus K-Ram Slack 1. Mag-ice 1 beses para sa kanilang 4. Ang boto ng Urado. Pangit na lang 4. Boto ng Urado. 5-0 mag-iay para kay Topper at Cripply. Shoutout, sir. Yawa. Yo, malaking shoutout sa Papatantan na Partel, shoutout sa South Border ni Pading Pani, Chef's Buster, ni Pading Randy at Chef Stanod, sobrang siram. Kay El Marinero TV, follow nyo sana page niya. At maraming range. Kay Boson. Ako sasawa kay Brian ng Ibrahim de Muslando. Siyempre, Mikli, 8 Shots Cafe, love you all. Pricing, binoto ko si Topher tsaka si Cripply. Pero yung round 1, binigay ko yun kay Slack 1 tsaka kay Ram. Ang ganda na simula nila pero nag-perform yung dalawa. Lalo na yung round 3 nila tsaka round 2. Sa nila talaga yun pero solid yung performance nila talaga. Congrats! Yo, Zaki, binoto ko first round, tabla yun. Sobrang Okay. dikit nung round nila kaya hindi ko ma-judge. Tapos second round, lumamang ng konti yung Cripply Topher. Third round, ganun din. Dikit lang yung second and third pero nakuha nung Cripply third D. Cripply Topper pala. Feeling ko nagmatter din yung coin toss. Kaya yun, Cripply Topper. Mas malakas yung yung round 1 ni Slack 1 pati ni K-Ram para sa akin kasi simula hanggang sa matapos yung round na yun, consistent sila. So yun, para sa akin round 1 nakuha nila yun. Pero yung round 2 nakuha nila Cripply pati ni Topper siguro yung consistency nung 2 and 3 nila versus sa medyo lumaylay kasi yung performance ni Slack ang round 2. Tapos yung round 3 nila medyo mabagal sa simula tapos tsaka lang pumalo ng dulo. Pero sila Cripply tsaka sila Topper mas consistent. So yun, Pickle Boys. Okay. Ayan, binoto ko sila Cripply at Topper. Para sa akin medyo dikit pa din siya siguro ang nilamang lang talaga ni Cripply at Topher yung effectivity dito sa mismong live. Kasi may mga linya naman, madaming linya sila Slack at K-Ram na ako natatawa ako pero parang wala masyadong reaction. So doon medyo obvious na yung effectivity ng kabila mas mataas talaga. Kaya Okay. sa kanila ako binigay. Pinoto ko Topper at Cripply round 1 at 2 kasi sa kabila tingin ko may mga setup sila na mahaba samantalang kila Cripply parang sunod-sunod tas mas effective tsaka mas nakakatawa kaya round 1, round 2 binigay ko kay Cripply at Topper. Round 3 tabla. O diba guys, sabi ko sa inyo Zenlook po halos the same, no ba? Yung round 3, 'di ba? Sobrang tagal kong mag-decide sa round 3, pwedeng tabla nga yun, 'di ba? Or K-Ram Slack 1. Tapos maririnig natin si Zenlook na binigay na tabla yung round 3. 'Di ba? So sabi ko sa inyo pwedeng tabla yung round 3 Pero 'yun. Namili tayo kung ano yung best judging doon para sa round na yun. Pero ayun, 1 and 2 malinaw yun para sa akin again para sa akin nakuha nila Cripply Topper yun. So yun, classic na battle, yung ine-expect kong battle na entertaining, comedy, jokes, na-hit naman or na-meet naman. Kaya na-enjoy ko yung battle. Nakita nyo naman, tawa ko ng tawa sa battle na yun. Kaya props sa dalawang team. At kita-kits tayo sa next na review. Syempre, Aon 15 pa rin. MZ vs. Fruz ang ina-next natin. So, kita-kits tayo doon mga kumag. Peace out.